It's a new day today. Let's go, guys. Alright. It's a new day. It's a happy day today, y'all. Oh my god. I gotta sleep. I just wanna be famous. Okay, I see some. Yeah, it's bad village. My last video, we found a village, of course. Third episode. And let me see what are some. Yeah. Ako naman, para sa akin, direkta natin marinig mula kay dating Yusek Mercado kung ano po ba talaga yung naranasan niya, di ba? Nung siya ay inaabutan ng mga soklet, Just when did I get tumanggi muna, no? some stairs? Hintayin mo daw muna, no? Nakumusad pa yung pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. So, sige, pero gusto ko lang ba din siya malaman talaga po bang itong mga ipinukul naman ni Vice President Sara Duterte laban kay Yusek Mercado ay hanggang ngayon ay nakabinbin pa o tuluyan ang ibinasura ng ombudsman ng Sandigan Bayan. Kasi kung ganun, wala siyang pinangahawakan. Sabi niya may paper trail pa daw, di ba? Kasi parang, kung totoo nga, na-clear na, no? Anong tawag dun sa sinabi ng Vice Presidente? Half-truth, which means, it's not true. Another portal. Yes, another portal. I found another portal. Yes. Okay. Is there a chest? What? No chest? How do I do this then? I found a ruin portal, but no chest. Ituring kang disgruntled kaya wala kang kredibilidad. Hindi ko pwede yun maservisyon. Tama ba, partner? Hindi siya yung kanyang testimonya ay hindi hiningi nitong Sinabi, wala naman daw humingi sa kanya na kumarap doon. Nagpresenta siya. Kaya taka-taka din At ayaw nga daw ng mga anak niya. Kaya nga. So, itingnan natin, Siyempre, alam mo naman, akusakan, ang kanilang tanging sandata ay paghanap ng maibabato ng sarili nilang akusasyon o alegasyon. Ang tanong, may patayan po. Ngayon, ang tanong din naman kay Yusek, paano niya mapapatunayan na yung pera na yun ay nanggaling kami sa tanggapan ni Vice President Duterte. Anong pruweba? Yes. Diba? Meron bang meron bang meron bang nakita ko mismo? Alam mo, pinag-iisipan ko yung partner. Sana, bawat perang papel, laman ng sobre, dahil may serial number po yung mga pera na yun. Sana, yung serial number na yun, i-trace natin saan pa ako nanggaling. Sino nag-withdraw? Pag nag-release ka ng malaki, hindi ka naman pwede mag-withdraw sa ATM ng 50 mil. Diba? Meron ka lang limit magkano. Kada araw. 50 ba? Ano ba? Sige, ako nakakapag-withdraw ng gano'ng kalaki. So, kunwari, alam mo na serial number na yun, kaninong pera na ilagak muna yung pera na yun, sino nag-withdraw? No, sir. Sino talaga kumuha ng pera na yun? At kaninong tanggapan natin? Pero nagtataka rin ako, partner. Yes. Tingin na niya, mali yun. Yung mga
just here for cool, guys. Bakit hindi ka na nagsalita, hindi ba? Eh baka kasi katulad ng ibang mga lumulutang ngayon, iniisip nila na delikadong magsalita. At ngayon ay mas ligtas na para sila ay lumabas. Hindi pwede rin nun eh. Nanayari, to me, naging kabahagi ka ng problema dahil sa pananahimik mo eh. Ang nangyari naman pa, ang kwento niya dahil ayaw nga niyang Oh, shoot. doon sa pinapakiusap sa kanyang gawin. That's the reason why I hate. Kaya nila daw na yung mga Oh, stop. Lagi. resign. Sinabihan daw siya mag-resign ka. This Kasi is ayaw why. niya makisama. So, ibig sabihin nun, hindi siya nagsasalita, pero ayaw niya maging bahagi ng sistemang gusto nilang paihalin. Parang gano'n. Pero sana, nagsalita siya noon pa. Mahirap sabihin din sa ibang tao yun dahil may pangalit. Sabi nga niya nung sa iba-ibang tao, iba-iba ang threshold. Kasi sabi ko rin, parang, well, kamusta naman? Ang dami ng mga matatapang ngayon at nagsasalita laban sa mga Duterte. Dati kasi ikaw, mag-isa ka lang. Sabi niya, ngayon ka na, kumbaga ng mga threshold, ang dami ng ibang mga tao. Baka ngayon lang ang kanila self-real Ready na yung ating pangalan, Supreme Commander, ha? Nabanggit nga namin yung partner KP na Stone slab. malapit na ako. The circuit is in town. Dumating na po ang Terpus dahil po magsisimula na nga po yung maghahain ng mga kandidatura. Pero naglalabas na siyempre ng mga paunang pasilip sa kanilang mga senatorial lineup, ha? Yes, Mga sir. political groups. Para po suriin natin, no? Ano pa ang Solo. salita? Yung mga pagpipilian po natin mga kandidato, ano po pa ang maiaalok nila? Oh my god, I thought that Ang sabi was just a Bagong second. alyansa, bagong Pilipinas. Brian Johnson, sure. Ay, si Ronald Llamas po, nasa yun po ngayong hapon sa ito. Hi, Ronald. Hello? Hello? Okay, it's raining. Dating UP President Dodong Mendoza. Okay, so I hope hindi naman na Okay. I'm by myself, that's all. Sige. Sige, Ronald. Pasensya na, mamaneba ka ba? Hindi naman. Medyo makalog lang. Maalog. Alugin mo rin kami eh. Dahil Okay, that's what that is. ano sabi ni, anong tawag ni dating spokesperson na Roque? Tingnan natin kung mapapatakas natin si Ronald Llamas. Tapos talaga. Hindi, gusto ko hubaran mo, Ronald, ang tunay na anyo na mga humaharap na kandidato sa pagkasenadora para makita ng tao ano ba talaga ang inaalok nyo sa mga butante. Una-una sa lahat, may kompletong lineup na ang dalawa na ipinresenta ni Cory Marcos para sa kanilang ticket na alyansa para sa bagong Pilipinas Coalition. Ha? So, okay. So, ano? Parang tulog. Malapit na medyo nagkahawig. So, ito, sino yung mga personalidad na nandito? Well, una nang lumabas yan last August. Yeah. Although dininay ng Malacanang na final na yung slate. Pero ngayon, parang yun nga yung lumabas. Last August pa. No, medyo, alam ko, last August, tatalunan pa niyan yung last two seats. Dahil si Abby Binay, hindi pa naman na ipapasok. At si Ben Tulfo, under negotiations pa. At even si Kiko Pangilinan ay nilalabi ni Senator Trillanes na makasama. Pero mukhang tinanggihan niya ng kampo ni
Kiko Pangilinan, yung pagsama niya sa administration slate. Teka. Oh, sure. Wait a minute. Yeah. Ano mo naman alam yan? Yes. Na si Sentry pa ang naglalabi. Not talking that much. Well, So anyways, I'm in the hindi naman jungle. yan in public na, para may Basically chance nothing yung new, mga just exploring liberal what we're party about to do. candidate na manalo, ay sana ay No makapasok yan sa like no administration slate. content. Dahil meron naman ngayong mga commonalities in the administration yung Liberal Party, lalo na sa foreign policy, lalo na sa human rights daw, at saka some aspects nung economy. Pero ang sabi ng So I should get food? Nah, I have some sabi food. ni Lenny Robredo, ay marami pang unresolved issues with the administration. Na si Vice President Sara daw dapat humingi sa kanila ng tulong. Mia Ros Miguel Gerald. Dapat daw humingi ng tawad, not tulong. Dapat daw humingi ng tawad itong si Vice President Sara, mga kababayan po natin, kay, sino ba? Congressman, sabihin na lang natin, no? Na dahil siya daw ay nagbubulakbol. Siya daw po ay namataan sa, anong tawag ng beach na yun? Sa Calaguas, no? Namataan daw siya sa Calaguas Beach noong araw ng Lunes. Pero yung oras, ibinigay ni Vice President Sara kung bakit sinasabi niya na hindi oras ng pagdinig ng kanyang budget para sa representative. Yung oras na nandun po siya sa Calaguas Beach Resort, no? So, alam mo, pinupromote ngayon ni Inday Sara itong Calaguas Beach Resort. Kaya pumunta na po tayo sa Bicol. Ito, I think this is Yes, sir. Calaguas Beach Resort. Napakaganda lang sa Inday Sara. Ito yung oras, idinitalye niya. Idinitalye niya yung oras. Kung ano oras siya dumating, ano oras siya umalis, no? Para ma-justify niya po sa mga kongresista na hindi po siya nagbubulakbol, no? I'm gonna go to Oras an po empty ng place. pagpapahinga, yung kanyang pagpunta. At ang araw ng Lunes, nagtrabaho siya bago magsimula ang may makita. Alright. So wala po siyang sinayang na oras, hindi po siya naglalakad siya, So- hindi rin po siya nagbubulakbol. Video patungkol kaya sa contingent funds. Alam mo, Ma'am Basta, Bye guys, see ya. napakalaking klase na rin ang guys. video nito. Kung anong klaseng video